Bilang House Speaker, si Martin Romualdez ang isa sa pinakamakapangyarihang leader sa Kongreso. Pero bakit inuulan ng mga batikos ng mga tao? Pero bakit siya nasasangkot sa usaping bilyong-bilyong piso para sa flood control project? Ano ang totoo sa mga paratang na ang perang dapat ilaan sa baha ay nasayang? Aalamin natin ang kwento sa likod ng kontrobersya at sabay-sabay nating tuklasin ano ang kinalaman ni Speaker Romualdez sa paglustay ng pondo ng flood control project. Ang Pilipinas ay laging hinahampas ng bagyo at baha. Noong July 2024, nagdulot ng malawakang pinsala ang Typhoon Karina na nagpabaha sa Metro Manila at sa iba pang probinsya. Ayon nga sa balita ng ABS-CBN.com, street turns into rivers as Typhoon Karina hits Philippines. At sa nilalaman ng nasabing artikulo, idineklara ang state of calamity sa Maynila upang magamit ang pondo para sa relief operation. At ayon sa estimate, mahigit 200 mm ng ulan ang bumuhos sa kabisera sa loob lang ng 24 hours. Sa kabila ng 244.57 bilyong inilaan para sa flood control projects, tila paulit-ulit pa rin ang baha. Dito na nagtanong ang ilang kongresista at ang taong bayan. Sa inilabas na artikulo ng abante.com.ph, 244 bilyong flood control projects pinasilip sa korupsyon. Isinaad dito na papaimbestigahan ni Gabriela Party List Representative Arlen Brosas ang 244 bilyong flood control projects ng gobyerno matapos ang malawakang pagbaha na dulot ng bagyong Christine. Ayon sa kanya, nakakabahala na sa kabila ng napakalaking pundong inalaan para sa mga proyektong ito, tila lalo pang lumala at lumawak ang pagbaha tuwing may malakas na ulan o bagyo. Samantala, si House Speaker Martin Romualdez ay nahalal noong 2022 at muling nahalal ngayong 2025 ay mangangasiwa sa mga prioridad ng Kongreso, kabilang ang budget para sa infrastruktura. Pinangunahan ni Gigi Suarez ang pagnomina sa kanya at seconded ni Sandro Marcos bilang opisyal na italaga bilang Speaker of the House ng 20th Congress. It is in that spirit that I rise today to nominate a man whose leadership has been tested, proven, and deeply felt across this chamber and beyond. The Honorable Ferdinand Martin G. Romualdez. Mr. Presiding, I rise today with profound pride and resolute conviction to formally second the nomination of the esteemed gentleman from the 1st District of Leyte, the Honorable Ferdinand Martin G. Romualdez, for the position of Speaker of House of Representatives in the 20th Congress. Hindi naman pinalampas ng mga netizens ang balitang ito. Sabi ng isa, na-elect pa ang buhaya. Pagtapos ng termino mo, buhaya, pasok ka sa banga. Ang saya na naman ni Tamba, marami na naman silang kurakutin, mga buhaya. The crocodile is still in the house, so corruption still going, malaking buhaya ng bansa. Pero bakit nga ba sangkot si Romualdez sa usaping ito? At ang tanong, kung si Romualdez ang leader ng Kamara, bakit walang flood control project na nakita? At dito pumasok ang naging pagsisiwalat na talumpati ni BBM sa kanyang suna, kung saan binuking niya na mayroon talagang iilang kongresista na binulsa talaga ang pera ng flood control project. Nag-inspeksyon ako na at sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera.
At nito lang press briefing ay inlantad ni PBBM ang 15 contractors na posibleng kumilimbat ng pera ng taong bayan. At kung makikita nyo sa artikulo ay kasali ang kontraktor na Sunwest Inc. na kung saan familiar na pangalan. Sa ating pag-research ay nahanap natin na pag-aari pala ito ni Zaldico. Pero ano nga ba ang koneksyon ni Zaldico at Martin Romualdez? Kung ating matatandaan ay isiniwalat ni Vice President Sara Duterte na 2 tao lang ang may hawak ng national budget. Ito ay walang iba kundi si Zaldico at si Speaker Martin Romualdez. At lalong pinainit pa ang kontrobersya nang maglabas ng komento si former COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon na binatikos ang pamamahala ni PBBM at pagkulimbat ng mga kontraktor sa kaban ng bayan. 15 na contractors, 15 lang ang naka-corner ng flood control project funds. Dapat po suriin din. Hindi lang po sa taon na ito, kundi sa past 5 years. O kaya sa past 3 years na lang na si BBM ang presidente. Ito po ang mga congressman na contractor din. Ito po ang bababoy sa ating party list. Of course, i-add nyo na dyan yung mga political dynasty, kagaya ni Romualdez, na hindi lamang siya ang congressman. Nagdagdag pa siya, asawa niya at anak niya at kanyang kanang kamay ay 3 congressman din sa party list nila na tingo. Ito mga congressman na siya ring kontraktor ay sanhi po talaga ng talamak na korupsyon na ng Pilipinas sa Pilipinas. Ito ang number 1 nating problema. Korupsyon. Kung kaya wala na pong naiiwang pera at tax na lang ng tax ang gobyerno. Ikaw, kayo, BBM, at ang mga sa administrasyon ang may obligasyon po na magdulot kayo ng solusyon sa mga problema ang dapat ay na-anticipate na, kagaya ng mga baha sa pagbagyo. Kayo po ang may obligasyon, hindi kami. Abay, galaw-galaw naman dyan. Tama na po yung kickback. Wala mang direktang ebidensya na makapagtuturo kay Speaker Martin Romualdez sa pagkulimbat ng flood control project funds, pero hindi makakaila na naging involved si Zaldico sa kontraktor na pinangalanan ni BBM. Kung ayaw nilang umamin sa mga pinaggagawang katiwalian, taong bayan ang mag-aanalisa kung dapat nga ba silang parusahan.